magandang umaga, mga estudyante, mga guro, mga administrador, mga members of the Board of Trustees, sa pangunguna ng ating Pangulo, Dr. Danilo Viayap, ganon din ang mga kapamilya outside, the Umali, the Valeriano, and related family members, all our relatives and friends and neighbors, ganon din ang mga brothers and sisters in Christ coming from several churches in the whole world, and also members of my family, my wife, children, grandchildren, all our relatives and friends and neighbors, including my Facebook friends, 5,000 of them following us through YouTube, and of course my daughter Grace with Edwin in the US, also following us in YouTube. Again, I am your host, Evangelist Dr. Romeo Umali. At ngayon po ang ating morning devotion. Yung Lunes po ng umaga, ito po ang ating morning devotion. At sa ating morning devotion ngayon, ang ating meditation ay entitled Hope. Yun po ang title ng ating meditation ngayong umaga. Hope. Pero bago po tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Okay? Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. With each day, God of light, your glory dawns anew. As we set forth today, inspire us with a desire to serve you as you deserve. Lift our minds to think of you throughout the day. Open our hearts to hear your voice, calling us to the cares and duties that encircle us. Give us strength to answer your call, and wisdom to speak gently, so that we may shine forth your light into the darkness that sometimes surrounds all of us. Your Son said, I am the light of the world, in John 8:12. As we walk with Him, help us to share His light with those we meet, so that they too will rejoice in your light. In Jesus' name we pray. Amen. Gaya na sinabi ko kanina, ang pamagat po ng ating meditation ay hope. Hope is pag-asa, no? Okay? Pero bago po tayo magpatuloy doon, bayan yung basahin ko muna ang Biblia, Tagalog version po ito, sa 1 Peter chapter 1 verses 3 to 9. Sa unang sulat ni Pedro, sa kabanatang 1, simula po sa 3 hanggang 9 na talata. 3 hanggang 9 na talata. Babasahin ko po. Ang pamagat punto ay isang buhay na pag-asa. Yun, pag-asa. Hope. Life na mayroong hope, mayroong pag-asa. Isang buhay na pag-asa. Okay? Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay
sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesus Kristo. Yon. Ito ang nagbigay sa atin ng sangbuhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya, na higit na mahalaga kaysa ginto, ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesus Kristo. Hindi niyo siya nakita, ngunit siya'y inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Okay. Yan po ang ating mga talata sa unang sulat ni Pedro sa kabanatang 1, simula po sa 3 hanggang 9 na mga talata. Okay. Babasahin ko rin po ilang bahagi ng mga awit, kabanatang 42. Mga awit apat na 42. Okay? Hindi ko po babasahin lahat. Ilang bahagi lang po ang aking babasahin dito. Ang pamagat po nito ay panaghoy ng isang dinalang bihag. Panaghoy ng isang dinalang bihag. Psalm 42. Mga awit 42. Kung paanong batis ang siyang hanap ng isang pusa. Ulitin ko ha. Kung paanong batis ang siyang hanap ng isang pusa, ganyan hinahanap ng Diyos ng uhaw kung kaluluwa. Nananabig ako sa Diyos na buhay. Walang iba. Kailan kaya maaaring sa presensya mo'y sumamba? Araw-gabi tumataghoy, gabi't araw tumatangis. Naging tanging pagkain ko'y mga luha sa paghibik. Itong mga kaaway ko sa tuwina'y yaong sambit. Nasaan ba ang iyong Diyos? Hindi namin namamasid. Ang lumipas na kahapon,
lagi kaming sama-sama papunta sa templo ng Diyos na ako ang nangunguna. Pinupuri namin ng Diyos sa pag-awit na masaya. Bakit ako nanlulumo? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako may tiwala. Siyang aking aasahan. Diyos na tagapagligtas. Muli ko siyang aawitan. Yun po ay hanggang sa talatang 1 hanggang 5. Okay? Yun po ang awit, mga awit, kabanatang 42. Okay. Tuloy na po natin ang ating meditation. At ang title nga po ito ay Hope, Pag-asa. Okay? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Yung po'y binasa kanina, unang Pedro, unang kabanata, 3 talata. I imagine the hope Peter describes as kind of like that pilot light. Okay? Kasi yung pilot light na binabanggit dito, is a living flame always. It burned brightly there at the back corner of the house, ready to spark the full heating element into action when the temperature knob was turned. Okay? Yun yung pilot light. It's a living hope. So yung pilot light symbolizes a living hope. Okay? He says, and I picture a tiny flame deep in the Christian heart and tended by the Holy Spirit. A pilot light that never goes out. So sa ating mga puso, sa ating mga mananampalataya, yung pilot light na yun po ay nasa ating puso. In the Christian heart, sabi dito. At ang nag-aalaga dito ay ang Holy Spirit. Okay. So, nasa ating mga puso, yung pilot light na inaalagaan ng Holy Spirit. A pilot light that never goes out. So, yun. Kasi yung pilot light sa ordinaryo namamatay din yun. Pero ito, hindi maaaring mamatay. Yung pilot light na nasa ating mga puso at inaalagaan ng banal na Espiritu. It is a living hope in the resurrected Jesus. Okay, kailan lang pinagdiwang natin ang muling pagkabuhay ni Jesus, di ba? So it is a living hope in the resurrected Jesus that powers Christians through light. Yung nagbibigay ng kapangyarihan sa atin bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya kay Kristo. No? Yun ang ating pag-asa, ang muling pagkabuhay ni Jesus. All the good and bad and everything in between. So lahat yun. Okay. When our faith is tested, nabasa natin kanina yon, no, sa unang Pedro. Our faith is tested, no? When our faith is tested and we don't feel like rejoicing,
That living hope in Jesus, raised from the dead, burns brightly, reminding us of God's eternal love and care. Dahil ang ating Panginoon Hesus ay muling nabuhay. Okay? That is our living hope in Jesus who was raised from the dead. It burns brightly, yung pilot light na yun, in our hearts. Ang ating pag-asa nasa ating mga puso. Because once we know Christ has been raised from the dead, tama yun, no? Alam natin yun. Binuhay si Kristo mula sa kamatayan. Hallelujah! Christ is risen. Yun ang ating madalas na sinasabi. Christ is risen. Indeed, no? He is risen indeed. What can various trials do to us? So, because Christ is risen, He was resurrected from the dead. Now we have assurance, di ba? Walang magagawa sa atin ang mga iba't ibang mga pagsubok. What can various trials do to us? They are temporary affairs, yung mga trials na yan, that pale in light of the eternal inheritance God has prepared for His children. Yun ang inihanda ng ating Diyos para sa ating kanyang mga anak. Okay? Manalangin tayo. Father, thank you for a living hope in Christ, our Lord. In Jesus' name, Amen. Let's all join in the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Para sa lahat ng mga nakapakinig, and maybe later on sa YouTube, tanggapin po natin ang blessing ng ating Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine on you and be gracious to you. The Lord look upon you with favor and give you peace. So sa lahat ng mga nakinig ng salita ng Diyos, ang siyang gagawa sa pamagitan ng Espiritu Santo, yan ang siyang gagawa sa ating mga puso at sa ating buhay. Maraming salamat at sana sa susunod na Lunes ay magkasama tayo muli sa isang morning devotion at ganoon din sa Huwebes sa isang Bible study. God bless you. Thank you.